Sino-sino nga ba ang pwedeng mag-aral sa Canada nang walang study permit? Una, mga construction workers or construction trade, pwede silang mag-apprentice. Ang mga foreign workers, kung nag-apply ng work permit on or before June 7, 2023, pwede rin mag-aral. Visitors or workers, pwedeng mag-aral yan kahit walang study permit provided na ang pag-aaralan nyo ay short courses, short program, 6 months and below. Minor children, pwedeng mag-aral po. Ang mga pamilya or dependents ng mga diplomat sa Canada at ang mga members ng foreign armed forces. Yun ang ating topic ngayon, guys. Kaya stay tuned! Hello and welcome back sa Ate Menchi po ito muli. And today, another topic about Canada. Kung gusto nyo ang gantong mga paksa, guys, please consider subscribing to my channel, Menchi's Philippine Life. Pakiclick na po ang subscribe button. At sa mga subscriber na maraming salamat po sa inyo. And you can also follow me sa aking Facebook page, na Menchi's Philippine Life. You can also join and be a member of this channel. Gusto ko nang pasalamatan ang ating mga channel members. Thank you kay Nenette Lapira, Marilyn Macalintal Calderon, kay Jency Josefina Ferruelo, kay Thriving Mom Advisor Marlo Quasay, Maria Amaya, Jennifer Palanas, Jesseline Ochoa, kay Johnson Pangilinan, Corazon Binene, Joy Gabriel Channel X, Marjo Jumento, kay Nympha, and Marciano. Salamat po sa inyong patuloy na suporta sa aking channel. And now, let's go sa ating topic, guys. Pag-aaral sa Canada, pwedeng mag-aral kahit walang study permit. Sa ilang mga exceptional po na mga pagkakataon. Bakit ba? Kasi nga po, ang pag-aaral sa Canada ay mahalaga. Unang-una, pundasyon mo ito sa iyo ring career dito sa Canada. Bukod doon, mahirap makapasa sa study permit, especially by this time. Required ka pa na magkaroon ng mahabang mga application, meron ka pang cost of living expenses na kailangan patunayan, at iba pang mga bagay. Mahirap ding mag-apply, guys, kaya kung pwedeng ma-exempt, that's better. So, ang pag-aaral sa Canada, guys, bukod sa kailangan nyo sa inyong pagtatrabaho sa Canada, pwede rin namang dalahin nyo sa pag-uwi sa Pilipinas at magamit nyo sa inyong pagtatrabaho anywhere. Sapagkat ang pag-aaral, syempre, ang edukasyon ay nasa sa inyo na at hindi na po mawawala. Okay, so let's go. Sino-sino ang pwede na mag-aral na walang study permit? Una po, yung bagong policy ngayon. Yung para sa mga construction trades. Actually, nito lang pong February 2025, ito nagkabisa. This is a public policy from February 26, 2025 for 2 years, February 26, 2027, 2 taon na po pwedeng mag-apprentice ang construction trades worker. Sinabi kong trades kasi malawak po yung occupations na ipapakita ko sa inyo. Ang apprenticeship, guys, ay requirement para makuha mo yung full designation mo sa iyong career. Kailangan mong dumaan sa mahabang oras ng pag-apprentice. Pero yung pag-apprentice ay may sweldo ka na rin, no? Binibilang lang yung oras as your apprenticeship hours. Di ba nagkaroon tayo ng housing crisis sa Canada? So ngayon ay marami pong trabaho sa construction. At binigyan ng pabor, o sige, magkaroon kayo ng apprenticeship para magkaroon kayo ng talagang designation. Sino ang mga qualified dito? Una po, kailangan may valid work permit ka. Ibig sabihin, ay nagtatrabaho ka sa isang occupation na doon ka mismo mag-apprentice occupation na yun. And you have a valid work permit on that. Kailangan din po na meron kang job offer sa isang eligible na occupation. At ipapakita ko sa inyo ang mga eligible na occupation. And there must be an apprenticeship agreement with an employer for that work or for that occupation. Okay? So, ito po ang mga eligible occupations. Bricklayer, carpenter, engineers, cabinet makers, welders, at iba pa. Ayan, guys. Nasa screen, inyong tingnan kung kasama kayo sa occupations na yan. Then, pwede kayo mag-apply for exemption ng inyong pagkuha ng apprenticeship. Kasi ang pag-apprentice po dito ay
ikaw ay considered na nag-aaral rin. At ipa-flash ko na rin sa screen ang paraan kung paano kayo makakapag-apply ng exemption. Ayan po, hindi ko na isa-isahing babasahin sa inyo. Pwede ninyong basahin on your own and then makita nyo kung paano kayo mag-apply ng exemption and be an apprentice in Canada. Pero guys, kailangan maglalampas ng February 27, 2027. Isa pang public policy. Ito ay para sa mga foreign workers. Nakauna na po yung iba. 2023 pa ito ini-announce. Pero ngayon, marami pa rin nagtatanong, kaya magandang mabanggit ko pa rin sa inyo dahil pwede pa naman, maabot pa kayo. Foreign workers in Canada na nag-apply ng work permit on or before June 7, 2023. O, 2025 na ngayon, di ba? Yung iba nakapag-aral na. Pwede kayong mag-aral pero hanggang June 27 lang of 2026. Yun. So, may isang taon pa. More than a year pa. Pwede pa yung mga hindi po nakabalita nito before ay pwede kayong mag-apply. Ate Menchi, paano kung nag-apply kami ay after June 7, 2023? Then that means you are no longer eligible or you are no longer qualified for this public policy. What will happen kung ang pag-aaral mo ilalampas ng June 27, 2026? Kailangan mo ng study permit kung ikilalampas doon. So, make sure na hanggang doon lang. So, kung mayroon po kayong on-the-job training, mga on-the-job training, dapat paglalampas doon sa PETSA. Eto pa, madalas itanong sa akin ninyo. Visitor po ako sa Canada, pwede ba akong mag-aral? At meron ding ilang workers na nagsasabi na, ate, pwede rin ba kaming mag-aral? Yes! I-check nyo po sa website ng canada.ca at sasabihin sa inyo dyan na sino man ay pwedeng mag-aral ng short courses in Canada without study permit, 6 months and below. Sabi ng isa kong viewer, pwede po ba akong mag-aral ng healthcare worker program? At ang sagot ko sa kanya, if that is 6 months or shorter, then yes, pwede kang mag-aral niyan, qualified ka. Pero make sure nakasama na dun sa 6 months yung OJT, on the job training. Ang tawag dito sa Canada ay co-op. Dun sa 6 months, dapat lahat na yun, yung academic at saka yung OJT or co-op kung meron man. And dapat talagang 6 months lang, tapos ang iyong kurso. So, ano mga programang pwede pong kunin doon? Ano mga short courses? Maraming short courses dito guys na merong 1 linggo lang, 2 linggo lang, 1 buwan lang. At yung sinasabi nga niya na healthcare, if there is a healthcare course na 6 months, then pwede. No? Halimbawa yung mga baking courses, mga cooking, mga payroll, how to do the payroll. Kung may iksi lang po yan, ay po pwede kayong mag-aral. Meron po mga pag-aaral na libre at meron namang may bayad. Okay? So that's available for both workers, visitors, at sino man kahit walang study permit. Hanggang 6 months lang guys. Minor children na narito sa Canada, pwede mag-aral. Mga anak po ng PR, workers, international student, open work permit, or citizen, libre ang pag-aaral. Preschool, elementary, high school, yan, libre ang pag-aaral. Except for children ng visitor visa holder. Okay? Although, ang alam ko, may iba sa inyo na ikinuha ng study permit ang mga bata, pero yun yung study permit na walang cost of living expenses na requirement, para sa bata yon. Ganon din ang family of diplomats na assigned dito sa Canada. Kung nakapost kayo sa Canada, ang inyong pamilya pwedeng mag-aral without study permit. O ay yung spouse mismo ng diplomat, yung mga naka-assign sa mga embassy, sa mga consulate, yan pwede. Anak ninyo, kahit daw po anak ng anak or parang apo na, kung sakaling ang anak ng inyong anak ay may dependent na, ay pwede rin mag-aral po without study permit. And last ay ang mga members po ng Foreign Armed Forces. Pwede silang mag-aral. Unfortunately, sa listahan po ay hindi kasama ang Pilipinas doon sa Visiting Forces Act of Canada. So, hindi ko na ipa-flash sapagkat maraming bansa pero wala doon ang Pilipinas. Guys, sa pag-aaral, although walang requirement ng study permit, but ang mga tuition fees
ay sagot po. Kung kailangan kayo mag-tuition fee, ay sagot po yan ninyo. So, good luck sa inyo guys. Sana maka-avail kayo ng mga no study permit privileges na yan. Alam naman ninyo na ang quality of education sa Canada ay maganda at kinikilala po worldwide. Plus the chance na hindi ka na maghihirap sa pag-apply ng study permit. Magandang samantalahin ito kung kayo ay qualified. Yan na muna. Salamat po sa inyong panonood. Sa Ate Menchie ito. Kung nagustuhan nyo ang ating video ngayon, please subscribe to my channel and you can follow me sa aking Facebook page na Menchie's Philican Life. You can also join and be a member of this channel. Thank you kay Nenette Lapira, Marilyn Macalintal Calderon, kay Jency Josefina Ferruelo, kay Thriving Mom Advisor Marlo Quasay, Maria Amaya, Jennifer Palanas, Jesseline Ochoa, kay Johnson Pangilinan, Corazon Binene, Joy Gabriel Channel X, Marjo Jumento, kay Nympha, and Marciano. Salamat po sa inyong patuloy na suporta sa aking channel. Yan na muna po ang ating video ngayon. See you in the next video. Sa Ate Menchie ito. Maraming salamat. Bye!